Kaya nga ngayon mga kababayan may balita ko hindi daw itutuloy today yung Blue Ribbon hearing ni Marcoleta sa labas. May naglabas ang memes na merong Blue Ribbon hearing ngayong araw na ito. Pero nung napagtanungan natin sa ating mga contact dyan sa Senado, hindi daw tutuloy kasi may mga nag-atrasan daw witness dahil sa babala ni Matibag na ganito. Sabi ko nga, pambihirang buhay, ire, oo. Pambihira talaga, oo. Nakakaano na yan. Parang, si Matibag pa ngayon, ang nagko-control, anak ng weting naman, hindi ko matanggap. Hindi ko talaga matanggap na siya pa ang parang nagko-control ng Senado ngayon. Kasabihan pa na posibleng kasuhan. Saan ka nakakita ng ganire? Magandang araw sa inyo mga banateros. Ako po si Banat Bayet. Ito na nga pag-usapan na natin ang pinakamatinding ginawa ng ating gobyerno. Ano po yun? Itong state-sponsored coup sa Senado. Banat Bay, ano ba yung state-sponsored coup na yan sa Senado na sinasabi mo? Mamaya papaliwanag po natin kung bakit tila state-sponsored ito. Oh. Di ba? Kung meron silang sinasabing state-sponsored killing daw. Ito literal state-sponsored coup. Ha? Ginagawang tanga yung mga Pilipino pero buti na lang din marami na ho ang nagising sa kanilang pagkabobo. Biro lang, hindi naman sa bobo. Banat Bay, ikaw naman. Hindi, alam mo marami nang nagising ngayon kasi sa ginagawa po nilang pagtatakip o kaya ay paghaharang dito sa hearing ni Marcoleta patungkol ho sa korupsyon sa flood control, lalo ho lang bumabaon at dumadaos-dos etong pamahalaan ni Marcos. Alam naman po natin mga kababayan na itong hearing na hinaharang na ito na supposedly mamaya may hearing pero ang balita ko hindi daw matutuloy ang hearing na yan. At naku, meron din akong nabalitaan. Naku. Abangan ninyo sa Korte Suprema. Diyan ang talagang battleground. Kasi mga kababayan, alam naman po natin yung nangyaring unconstitutional at illegal na ginawa ng Gatchalian Block na kung saan ay naghalal sila ng mga opisyal sa Senado na wala naman talagang sapat na bilang o quorum. Dahil napakalino po sa kanilang Senate rules na kailangan po merong sapat na numero. At yan pong sapat na numero na yan ay ang majority of the members of the Senate. At ang ibig sabihin po ay pag members of the Senate, ikaw po ay hinalal at hindi pa po nawawala sa jurisdiction at at the same time ikaw pa ay senador. Lagi nilang ina-argue yung 22 daw ang senador. Simpleng-simple lang mga kababayan masuspend man ng isang tao, magtago man ng isang tao, iyang tao na yan ay senador pa rin, di ba? Huwag nating kakalimutan yan. Dahil tulad nga ng paulit-ulit na natin pinapaliwanag din ng mga matatalinong abogado na hindi pwedeng mawala ang titulong senator o senato o senado o senador pala, sorry, hindi senado, senador at senator. Sa isang tao sa pamamagitan lamang ng suspensyon o di kaya ay pagkakulong. Para bagang ganire. Kung ari ko ay pumapasok sa eskwelahan, high school student ka, ikaw ay sinuspindi ng teacher dahil ikaw ay nagkakating classes. O ari sinuspindi ka, sabi sa'yo, Banat Bay, dahil ikaw ay hindi pumapasok at pumapasok ka na pag lunchtime na, ikaw muna ay suspended. Isang tanong, isang sagot. Ang isa bang taong nasuspend na estudyante, siya po ba estudyante pa rin? Oo naman. Kasi nagbayad siya ng tuition Suspended nga lang. Mas matindi ho ito dahil ito ay senador. Binoto ng taong bayan.
Taong bayan lang ang maaaring magpatanggal sa kanila. Hindi ho pwedeng dahilan trip ng isang ombudsman, pwede na kagad silang matawag na hindi na senador, di ba? Kalokohan po yun. Pero mga kababayan, meron lang ako sasabihin sa inyong bahagya. Pero bago po yan, baka naman pwede ngayon pa lang, i-like and share nyo na itong video. Kasi malaki, importante po yan, yung paglabas ng video ko, tapos i-share ninyo, tapos ilalike ninyo. Maganda sa algorithm yun. Ibig sabihin, parang sinasabihan nyo yung Google, maganda itong video to. Dapat ipakalat to. Isasuggest nyo ngayon yung video natin sa mga kababayan natin. So, para ho tayo ay patuloy na kumalat, i-share nyo kagad at i-like nyo na kagad po. Pwede naman, please lang. Parang awan nyo na. Hindi po, ito po. Ito, makinig po kayo na mabuti. Alam mo, meron lang ako naisip eh. Alam mo, naisip po. Ito may kinaugnayan din doon sa Araw ng Kalayaan. Alam mo, kung papanoorin ninyo yung Manuel Quezon na pinapalabas ngayon, yung parte din, I think parte rin to nung General Luna tsaka yung isa pang pelikula. Kung mapapansin din nyo doon, alam mo, ang tagal na, nagtaka nga ako, sabi ko, bakit parang nagkaroon ng parang dalawang presidente na tinatawag na first president of the Philippines. Yung isa, first revolutionary president, yung isa, first president of republic. Basta ganyan-ganyan, di ba? Sa kasaysayan. Nagtataka rin ako. Tapos, pati yung araw ng kalayaan, sabi ng mga historian, hindi naman daw talaga yun yung araw ng kalayaan sapagkat tayo po ay nasa ilalim pa rin ng kano. Sa katunayan, yan nga yung ipinaglalaban ni Quezon noon eh. Yung kalayaan mula sa Amerika. At after nun, nasakop pa nga tayo ng Japan. Pagkatapos pa nun, tsaka pa talaga tayo nagkaroon ng talagang malaya matatawag mo sovereign country. Di ba? Pero alam mo, kung iisipin mo ng mabuti, hindi pa rin po tayo malaya. Hanggang ngayon, ako naniniwala ako hindi pa rin tayo malaya. Bakit? Tayo po ay nabibihag pa rin ng mga corrupt na leader sa ating bayan. Hindi mo pa talaga masasabing totally that we are free from other influence. You know why? Sabi ko nga paano kaya matitigil ang korupsyon sa Pilipinas? Isipin mo, no? It is really sad na ang bansang Pilipinas hindi na talaga bumangon. Alam mo, itong Vietnam, halimbawa yung Vietnam, pupunta tayo dyan mga next week, next year, next month. Marami, magtataka ka ho. Dati, sila yung mga kulelat. Yung South Korea, kulelat yan sa atin nun. Tayo ang nag-export ng bigas dyan. Pero bakit lahat sila bumangon na, tayo bumabagsak pang pailalim? Lalo pa tayong talagang dumadausdos. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari yun sa ating bayan at talagang tuloy-tuloy ang korupsyon. Ngayon nga, lantaran na yung korupsyon, lantaran na yung pagnanakaw, lantaran na talaga. Tapos, madidinig mo yung Sandigan Bayan, hindi na hinahabol lang ang tagong yaman ng mga Marcos. Sobrang tindi. Lahat ngayon ng nagkikriticize sa gobyerno, particular kay Marcos, ay nakakasuhan. Alam mo, ako naniniwala ako, hindi talaga masusolusyonan ng korupsyon hanggang si Remulla ang ombudsman. Kasi ngayon, sobrang weaponized ang ombudsman para talaga mapanatili itong gobyerno na ito na patuloy lang ang pagnanakaw. Bakit kanyo? Kasi isipin mo na mabuti. Marami nang nagbubulgar ng korupsyon. Ano nangyayari? Sila pa yung nakukulong yung mga nagbubulgar. Kung sino pa yung talagang mastermind, yung isa pinatakas. Naayon na rin sa kwento niya yun, ha? Na siya ay pinaalis muna ng Pilipinas para manahimik muna. Kung sino pa yung talagang pinuno ng kamara, siya pa yung hindi nakakasuhan ng plunder.
Imagine niyo yun, ha? Lahat kinasuhan na nila, lahat pinakulong na nila, pati si Chavit dinamay na nila eh. Si Chavit never makulong yan. Ang dami ng nilabanan na presidente yan, ngayon lang nakulong yan. Imaginein mo, ha, talagang pati lahat talaga eh. Kung sino man yung magbubulgar supposedly ng katiwalian sa gobyerno, gigipitin ng ombudsman. So, halimbawa, itong nangyayari sa Senado, kita nyo naman talagang sindikato. From the ombudsman, from the court, from the media. Kung sino pa yung gusto talaga magbulgar. Sino to? Yung mga senador na kasamahan ni Senate Speaker, Senate President Cayetano, yun pa yung mga kinakasuhan. Sad to say, mga walang bayag. Yung iba kaya lumilipat. Hindi, imagine mo, ha, ibig sabihin, we are really controlled by corruption. Before, ang ating mga hari o ang mga mananakop sa atin ay ang Espanya, Amerika, Japan. Yan yung mga nanakop sa atin. Ngayon, ang sumasakop sa atin ay korupsyon. We are slaves of money. Kaya hindi talaga tayo malaya. At kung sino pa yung nagbubulgar ng korupsyon, siya pa ang napapakulong. Mantakin mo ngayon, may pagbabanta pa si NBI director. Mantakin mo, siya na nga yung pinakatarantadong naupo dyan sa NBI. Siya yung lumusob sa Senado, yung kanyang mga tauhan, yung mga tauhan niya na pinagsinungalingan niya na wala daw doon, yung pala naandun, yung wala daw dalang-dalang baril, meron pala silang mga dalang baril. Kung sino pa'y umatake sa Senado, sila pa ngayon ang hari sa Senado. Saan ka nakakita ng ganyan sa bayan? Tapos ngayon may pagbabanta pa siya. Ano sinabi niya? Ay pag daw merong umattend ng Blue Ribbon. Remember this, ano ba itong Blue Ribbon ito? Masama ba ito? Hindi, ito yung Blue Ribbon na talagang lehitimo. Bakit? Remember, until now, Senate President pa rin si Cayetano. At this very moment, dahil nilabas ko tong video na to, Senate President pa siya. So ibig sabihin, kung ano yung talagang sinasabi niyang sino ang may hawak ng Blue Ribbon, yun ang chairman pa rin hanggang ngayon. Pero bakit? Sabi niya, pag umattend daw, mga dadalong senador, hindi daw lehitimo. Sino ba lehitimo? Di ba yung Senate President? Hanggang ngayon niya, hindi nga nila masabing Senate President si Gatchalian eh. Saan ka nakakita? Sige. I challenge you. Saan ka nakakita? O sino mang senador ang nagsabing, hindi, si Gatchalian na Senate President. Wala. Kasi napakalinaw po sa konstitusyon. Majority of all its 24 members. Kaya hindi nila matawag si Gatchalian na Senate President. Acting lang. Kailan ba nagkakaroon ng acting? Di ba pagpatay na yung o wala na yung Senate President, buhay na buhay, nagla-live nga eh. Tapos sasabihin niya, ang hindi daw lehitimo, tapos babantaan pa na posibleng kasuhan. Kaya nga ngayon mga kababayan may balita ko hindi daw itutuloy today yung Blue Ribbon hearing ni Marcoleta sa labas. May naglabasang memes na merong Blue Ribbon hearing ngayong araw na ito. Pero nung napagtanungan natin sa ating mga contact dyan sa Senado, hindi daw tutuloy kasi may mga nag-atrasan daw witness dahil sa babala ni Matibag na ganito. Sabi ko nga, pambihirang buhay oo. Pambihira talaga, oo. Nakakaano na yan. Parang, si Matibag pa ngayon, ang nagko-control, anak ng wedding naman. Hindi ko matanggap. Hindi ko talaga matanggap na siya pa ang parang nagko-control ng Senado ngayon. Kasabihan pa na posibleng kasuhan.
Saan ka nakakita ng ganire? Isang NBI director laang nagbabanta sa Senado. Remember, co-equal branch yan. Ibig sabihin, co-equal with the president yung mga senador. Look at the Constitution. Yun na sinasabi. Tapos biglang magbabanta ng NBI ng ganire. Sino ka? Sino ka para magbanta ng ganyan? Kaya nga nakakaano eh. Tapos, eto ha, magtataka ka doon sa announcement ni Villanueva. May nakausap nga ako eh, sabi, tinatanong ko kasi sabi ko, ano, talaga na bang meron na ba silang bumaligtad na ba talaga si Villanueva? Meron tayong pinagtatanungan. Sabi, hindi pa naman. Pero ang ito ay before pa mag-announce si Villanueva nito ah. Ang pinakasenyalis niyan, pag nagkaroon ng special session, pag nag-utos ang presidente ng special session, ibig sabihin nun, nakuha na nila si Villanueva. Kaya hindi na ako nagtaka at kaya naglabas ako ng video, trending nga yun sa Facebook eh. Follow nyo ako sa Facebook, Banat Biden pangalan ko doon. Nakalagay po doon, sinabi niya na ako'y a-attend kung magkakaroon man ng special session. In-announce niya yan Sunday dun sa kanyang iglesia, sa kanyang church. Sabi niya parang, ako'y a-attend, tayo'y magtrabaho na. May mga ganyan-ganyan pa eh. Kala mo talaga totoo eh. Magtrabaho? Ano ba ginawa nung Gatchalian Black? Nung nag-declare sila kuno ng kanilang quorum. Magtrabaho ba sila? Hindi! Pinauwi nga lahat eh. Work from home kayo. Pero remember, yan na sinasabi nilang paulit-ulit kay Cayetano. Bumaba na kayo dito, umatin na kayo dito para makapagtrabaho na tayo. Nung inagaw na nila yung kapangyarihan, talagang sapilitan yan ha. Sapilitan ang ginawa nilang pag-agaw. Sa kapangyarihan, biglang, uwi na kayo lahat. Work from home tayo. Pambihirang buhay, oo. Di ba? Tapos ngayon, eto na naman si Villanueva, may sasabihin na naman, no, I want to work. I want to work. Tingnan mo ha, abangan natin yung special session na yan sa Miyerkules. Pustahan tayo, hindi pag-uusapan dyan yung mga ang uunahin dyan, walang iba kung hindi yung pagpapalit ng Senate President. Itaga nyo yan. Yan ang uunahin nila. Ang maghalal ng Senate President. Hindi yung mga batas. Yung mga batas, yung mga sinasabi nilang fake news yan. Hindi, kaya tayo gagawa ng special session para ganito, ganire. Kaya nga ang tawag ko dito, tinitle ko dito is state-sponsored Senate coup. Bakit? Abay, mismong yung presidente ang nag-utos na magkaroon ng Senate session. Tapos magpapalitan ng leadership. So sino nag-coup sa Senate? Walang iba kung hindi yung presidente. Ang sagwa. Ito ba ang demokrasya sa Pilipinas? Kontrolado ng presidente ang Senado? Kayong mga senador dyan, tuta talaga kayo. Himurin nyo, supsupin nyo yung bayag niyang presidente na yan. Sobrang sobrang nagpapadikta sa presidente. Nakakadiri. Nakakadiri bilang isang demokratikong bansa. Kontrolado kayo ng presidente? How dare you? Panoorin natin itong kautusan. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpapatawag ng special session sa Kongreso si Pangulong Bongbong Marcos sa darating na Miyerkules para anya magpasa ng priority legislative measures. Pero hindi lamang yan ang maaaring gawin sa sesyon. Inaabangan din kung may iluluklok na bagong Senate President sa gitna pa rin ng gusot sa liderato ng Senado. Nakatutok si Ian Cruz. Sa Proclamation Number 1318, inatasan ng Pangulo ang Kongreso na magdaos ng special session sa June 17 para ipasa ang priority legislative measures. Nagpapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon
sa mga panukalang batas We! na magpapatibay sa social We! protection, magpapalawak ng access sa edukasyon We! at healthcare, We! at magpapatuloy ang suporta We! sa mga kababayan nating mas We! nangangailangan. Ito ang sinungaling na opisyal sa Pilipinas. Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalangkas ng anti-political dynasty law. Pero hindi limitado dito ang maaaring gawin ng Kongreso kapag naka-special session na. Isa kang payaso. Maaari na ring aksyonan ng Commission on Appointments ang mga nakabinbin dito. Kahit ang pagluluklok ng isang Senate President na maaari lamang mangyari sa loob ng sesyon. Yun. Matatandaang ipinipilit ni Senador Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Pero giit ng tinaguriang new majority, pinabakante na nila ang pwesto. Kaya nagkaroon ng mga agam-agam na baka maging magulo ang pagbubukas ng regular na sesyon ng Kongreso sa Hulyo sa mismong araw ng State of the Nation ni Pangulong Marcos. Ang sabi dati ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nais ng Pangulo na maayos muna ang gusot bago siya magpatawag ng special session. Ngayong nagpatawag na ang Pangulo ng special session, hinihinga namin ang pahayag ng Malacanang kung sa mata ng Pangulo ay naayos na ang agawan sa pwesto. Ayon naman sa Makabayan Black sa Kamara, alam daw ng lahat na ang special session ay tungkol talaga sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Kaya dapat daw bantayan maigi ng publiko ang mga magaganap doon. Pagdiin ito, anumang pagpapalit ng liderato ay hindi daw dapat maging paraan para malusutan ng mga senador na nahaharap sa akusasyon ng korupsyon ang anumang kaso. Umaasa naman ang House Prosecution Team sa Sino nagsabi, yung Makabayan Black, na di umano allegedly sabi ng mga 18 Marines na nakatanggap din ng mga mali-maleta? Ang kapal ng mga mukha nyo! Oo, ang kapal talaga ng mga mukha nyo. Di ba? Sila pa talaga yung magsasabing hindi ulul. Ang kapal ng mga mukha nyo. impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na maayos na ang gulo sa Senado sa gagawing special session. We cannot meddle on the issues of their leadership, but we are hoping and pray that they will be able to fix it on the occasion of this special session. Hinimok ni Senator Win Gatchalian ang mga kapwa-senador na lumahok sa special session. Inihayag din ni Speaker Bogie D na tinatanggap nila ang panawagan ng Pangulo. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Kalokohan. Hindi, ito, panoorin niyo to. At kaugnay pa rin sa pagpapatawag ng special session ng Pangulo, posibleng maganap ang paghalal ng bagong Senate President. Ayon po yan sa ilang senador. Sa gitna niyan, nangako naman si Senador Joel Villanueva na dadalo sa naturang sesyon. Yan na, si Balimbing. Alam mo, sobrang nakakaya itong gagawin mo, Villanueva. Alam mo kung bakit nakakaya? Kasi napakasinungaling mo eh. Sa totoo lang, nakaka-Istanbul yung ginagawa mo. Pastor ka pa man din. Hindi, ito assuming that he would really change court o change his leadership. Number one, it's a betrayal to your friend. Magkaibigan kasi talaga yan si Cayetano tsaka si Villanueva eh. Second, betrayal to your church. Kasi it's a lie. It's really a lie. Kung bakit ka a-attend, it's a lie. You know that. Huwag ka namang maang-maangan. It's really a lie. Inihanda na yung plunder case sa'yo. Pag hindi ka lumipat, plunder ang kaso sa'yo. At siguradong warrant ka kaagad. At ikukulong ka. Pero pag lumipat ka, hindi na plunder ang ikakaso sa'yo. Huwag na tayong maglukuhan. Kasinungalingan yung sinasabi mo. Kung sakasakaling lilipat ka, kasinungalingan. Yung sinasabi mong kesyo gusto mo ng magtrabaho.
Alam mo, maniwala ka sa akin, Villanueva, ito ikababagsak mo bilang isang senador. This is the greatest trial of your life. This is integrity to the fullest. Hindi ko kasi ano yun, dahil ba ikaw ay isang anak ng pastor, ikaw ay Sunday kid, ano man tawag doon? Sunday kid Christian ba yun? Tawag doon? Dahil ba doon? Kaya yung scripture sa'yo, it's just full knowledge and not really from the heart? O baka naman may sabit din yung tatay mo. Hindi ko rin alam kasi may mga nagtuturo. May nakikita ako lumalabas na yung Sibak party list meron ding allocation. I hope it's not true. Kasi the problem with some Christians, o sabihin na natin, the problem with Christianity, it's not really the message, it's the messenger. Yan ang katotohanan. It's really the messenger ang problema. I am not from your denomination. I am not from the denomination of Pastor Kibuloy. We're really different. We're not the same church. Pero, mas tumayo pa sa'yo si Pastor Kibuloy. Do you know how many offers ang ino-offer kay Pastor Kibuloy just to bumaligtad siya against the Duterte? Billions. At talagang mawala lahat ng kaso niya. Mapalaya siya, makapag-bail siya, lahat yan. Pero hindi niya tinatanggap. Tapos, ikaw, senador, konting pressure lang, bibigay ka na? Hindi ko talaga hindi ko yun matanggap eh. Isa kang kahihiyan pag ginawa mo yan. Isa kang kahihiyang pastor. O baka malamang bula ang propeta ka. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Alam mo kung bakit masakit para sa akin? Laking JIL din po ako eh. Yung tatay ko na naalala ko, nanonood ng JIL yun kay Brother Eddie Villanueva. Tapos, bisit na bisit pa kami noon ng kapatid ko. Hindi lang aaminin ng kapatid ko. Pag linggo, gigisingin kami ng tatay ko para makinig sa telebisyon kay Brother Eddie Villanueva. Kaya masasabi kong malaking parte. Syempre bilang bata, magigisingin ka, mabibwisit ka. Pero malaking parte ng aming prinsipyo sa buhay, kahit pa paano nanggaling dito kay Brother Eddie Villanueva. Laki po kami doon. Kaya kabisado ko po yung kanilang kasaysayan. Si Brother Eddie Villanueva, isang aktivista yan sa PUP bago naging pastor yan eh. So talagang alam mo yun, may paghanga ako sa pagiging pastor niya. Tapos, sisirain mo lang kung sakasakali, Villanueva, Joel, kakaya ka. Hindi, ito this is not this is beyond politics. Really, this is beyond politics. Kung yung mga katulad nila Chis Escudero bumaligtad, wala akong problema. Hindi ko sinasabing mabuti yung ginawa niya, pero understandable sa akin yun eh. Kasi mga politiko sila eh. Pero yung ikaw, na lumaki kang pastor, nagpapastor ito sa sa JIL eh. Tapos anak ka pa ng pastor, yung mismong founder ninyo, tapos konting pressure lang sa'yo ng plunder case. Malabo talaga eh. Nakasaad sa Proclamation No. 1318 ang priority legislative measures na nais ng Malacanang na aksyonan ng Kongreso sa ipinatawag na special session. Ang hindi nakasaad, ang posibilidad na makapaghalal ng bagong Senate President. Gayunpaman, pwede itong mangyari ayon sa ilang senador.
Maaari lang kasing maghalal ng Senate President kapag nakasesyon ang Senado. Ang pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13. Sana nga, meron kaming 13 talaga bukas. Dahil ang alam ko dyan, yung pagkabasa ko, yung isa na mag-a-attend lang daw po, talagang gusto niya lang daw talaga para magkaroon po ng session. So, mag-a-attend daw po siya, pero no commitment yet na sasama po sa amin. Matatanda ang sinabi ni dating Palace Press Officer Claire Castro na bago magkaroon ng special session, nais ng Pangulo na maayos muna ang Senado sa naharap na sigalot sa liderato. 12 lang ang senador na bumubuo sa new majority. Kulang pa ng isa para sa kinakailangan 13 para makapagluklok ng Senate President. Ang tanong, nagpatawag si Pangulong Marcos ng special session dahil naayos na ba ang gusot at may sapat na numero na ang new majority? Pumukaw pa sa atensyon ang video message ni Senator Joel Villanueva Pakinggan niyo yung kahapon. video message ito, ha? Na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Kabilang si Villanueva sa naghalal noon kay Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero siya na nga ba ang ika-13 senador ng mayorya? Hinihingan namin ng pahayag si Villanueva. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, pinaghahandaan na rin nila ang ilang senaryo gaya halimbawa ng pakikipag-unahan ng kabilang paksyon sa pag-convene ng sesyon. Capable niyang gawin yon. Kasi mahilig talaga siya sa ganyan. Ito. Ito na naman yung si Pinky Lacson. Ito, mahilig ito sa issue eh. Hindi ko alam kung kamag-anak to ni ano eh. Buti hindi ko nabanggit. Magagalitan naman yung iba. Ang hilig dito sa chismis. Ang hilig dito gumawa at mag-imbento ng chismis. Oh, hilig niyang ano. Di ba yung ang tawag dito? Ikaw ba si Christy Permin? Yung mahilig mang-intriga? Oo, may gagawin niya si Cayetano. Kasi gawa niya yun sa camera. Nilak niya ano. Oo. Alam mo, sorry mga bakla lang yung mga nagaganyan. Yung mga sa showbiz. Yung mga baklang chismosa sa showbiz. Sila lang yung gumagawa ng ganyan eh. Yung mahilig mang-intriga. Professional kayo eh. Tapos gaganyan-ganyan ka? Unless, bayot ka. Hindi, unless tinatanong ko, hindi kita inuhusgahan. At wala namang masama kung bayot ka. Di ba? Wala namang masama dun. Di ba? Aminin mo lang. Just get out of your closet. Hindi, di ba? Hindi, ang akin lang, wala akong pag-uusga dito na bayot siya. Pero, yan yung mga style na mga, alam mo yung chismosa sa kanto, yung mga mahilig mag-chismis, mga intriga. Katulad mo, ganyan eh. Sa House, kung natatandaan ninyo, Yes, di ba? po. Nilockdown niya yung buong Congress para hindi siya mapalitan. Lalong napakapangit pagka dalawa yung tatayo doon sa podium. Natanong din ng media ang tungkol sa Senate Maze na simbolo na nagaganap ang lehitimong sesyon. May ilang pagkakataon kasi sa Kamara na itinago ang maze para mapigilan ang sesyon at leadership change. Noong taong 1991, nawala ang maze sa gitna ng banta sa posisyon ni Noong Senate President Jovito Salonga kaya hindi mabuksan ang sesyon. Kalaunan, nakita rin ang maze at iniluklok bilang bagong Senate President si Neptali Gonzales. Nag-uusapan ako ngayon ng senior leadership namin kung anong pang gagawin. I don't know, marami pong mangyayari. Pero hopefully, baka sabihan na siya before the session na 13 na kami. Hinihingan namin ng pahayag si Senador Cayetano at kanyang mga kaalyado. Patuloy naman ang paghihigpit sa... Pero alam mo, may tiwala ako dito kay Cayetano. May wisdom to. Etong tao na to, may wisdom ito. Second, may may humble itong tao na ito. Ako, naniniwala ako sa leadership nito. Sa totoo lang, sobrang umangat si Cayetano sa mga nangyari ngayon. Yan ay taliwas sa sinasabi nila. At sa totoo, sabi nga nila, bumaba si Cayetano, ganyan-ganyan. Ulul! Nakita nyo ba pag nag-live yung mama? Pag yung nag-live yung mama, mababa na ang 10,000 nanunood. Mababa na yun. Sa inyo, yung blue ribbon nyo, lahat kayo, sama-sama, pag-umpugin ko kayo. Hindi, joke lang.
Pag kayo nag-Blue Ribbon hearing, kung ano man yan, wala pang 2,000 nanonood sa inyo, 3,000 siguro, madami na. Sabi na natin 5,000. Eh pag si Cayetano, pag nag-live, ay grabe yung nanonood. O yung Blue Ribbon niya, kasama sila Marcoleta, ilang libo nanonood doon. Tapos sasabihin nila, hindi, bumababa na ang Senado dahil kay Cayetano, dahil ganyan. Ulol, walang naniniwala sa inyo. O kayo mga kababayang na nanonood sa akin ngayon, sino ang gusto ninyong, halimbawa lang, hindi ho maging, kunwari, talaga nagawa nila yung maitim na balak nila kay VP Sara Duterte. Sinong gusto nyo maging presidente? Yan na lang Ako, I'll challenge you. Ako, kitang-kita na ng taong bayan kung sino yung may utak Kitang-kita ng taong bayan kung sino yung may paninindigan. Kitang-kita na ng taong bayan. Kaya nga sabi ko, eto meron ako nakausap. Ito, kwento ko na lang sa inyo. Nakwento ko na ata sa inyo to, pero ulitin ko na lang sa mga hindi nakikinig nung time na yun. Di ba may mga panahon na alam naman natin na may nagtutulak kay Cayetano na maging presidente, ganyan-ganyan tumakbo. Pero pinili niyang hindi tumakbo at labanan yung unit team last time. Yeah? Marami rin po ang hindi believe kay Cayetano. Aminin na natin. Marami sa Duterte faction na hindi believe kay Cayetano. But what happened recently, yung Senate attack na hindi natibag nung panahon ni Senate Cayetano, hindi bumaluktot, talagang nanindigan, lumaban, ipinaglaban ng mga kasamahan. At the same time, may meekness, may humility, hindi bastos, hindi arrogante. Yan. Ibig sabihin, lumalaban with wisdom and professionalism. Yeah? Eto honestly sabi ko nga dun sa kausap ko, sobrang inangat ng Diyos ito si Cayetano through this problem. God made His way na iangat yung tao sa gitna ng krisis. Ngayong dumadaan tayo sa krisis, kitang-kita natin kung sino talaga yung naninindigan. Ngayon, dumadaan tayo sa matinding korupsyon, pagsubok, nakikita natin kung sino yung lumalaban. At kung sino yung mga tanso, yung fake gold. Kasi remember diyan mo malalaman kung ang isang jewelry ay gold or tanso. O ano lang, ang tawag doon, stainless na kinulayan ng gold. Malalaman mo yan through extreme heat. Kasi ang gold, even in extreme heat, matutunaw yan pero nandun pa rin yung timbang niya. Ganun pa rin, gold pa rin, malalaman mo nga Pero yung ibang mga bakal o ginagamit na fake gold, pag yan, dinaan mo sa extreme heat, malulusaw yan. Tanso ang labas niyan. So ano ibig ko sabihin? Ako naniniwala ako this is a divine intervention wherein God allowed us to pass through this crisis so that we would know kung sino talaga ang merong puso at pagmamahal sa bayan. At kung sino talaga ang may karakter na karapat-dapat na iangat in the future. And, noong una, eto, to be honest, ako naiisip ko rin, sabi ko, imposible si Cayetano, maraming galit dyan, maraming propaganda dyan, laban kay Cayetano, paano niya pagagandahin ng pangalan niya? Wala siyang ginawa Tuloy lang siya ng trabaho, nanindigan lang siya. And, through this crisis, ang na inalaw ng Panginoon, ay inangat si Cayetano. Honestly, inangat siya dito. Tapos, hindi lang siya. Marami pang ibang inangat. At marami rin na yung dati nating hinahangaan, yan, tagapaglaban ng mga mahihirap. Nabuking natin. Nadurog natin. Kitang-kita yung pagiging tanso.
Yung peking karakter na as if lumalaban para sa mga mahihirap pero namimigay lang pala ng pera sa mga bebot. Di ba? Kitang-kita na natin ngayon kung sino talaga yung at sino din yung magaling lang magsalita. Natatawa nga ako eh. Kung sakasakaling bumaligtad to si Villanueva, yung dalawang magaling magsalita ang bumaligtad. Bakit? Kasi wala yan sa galing eh. Nasa puso yan eh. Nasa puso yan. Si Robin na laging inaakusahan na bobo, artista lang yan. Pero kitang-kita natin yung paninindigan at yung tapang nung mama. Di ba? Inangat talaga eh. Etong krisis na to, inangat kung sino yung lalaban para sa bayan at sino yung babaloktot kay Marcos. Kasi, can you just imagine? Everyone hates the Marcoses 10 years ago o 12 years o 20 years ago. Huh? Every politician walang didikit kay Marcos. Alam niyo yan. Pero lahat sila ngayon, sinusup-sup ang tumbong ni Marcos. Bakit? Pera, mga brad. Mga brad, pera lang ang dahilan yan. Wala nang iba. Alam natin yan. Sa Senado, kahit si Acting Senate President Sherwin Gatchalian, idinaan pa sa X-ray machine ang kanyang bag nang dumating sa Senado kanina. Pautot. Panay rin ang security check sa loob ng gusali. Ano hinahanap nyo dyan? Tae o hopya? Kayo-kayong pumapasok dyan, nahanap kayo ng bomba dyan. O baka naman shabu hinahanap nyo dyan. Diba? O, eto. May papakita ako sa inyo. Eto Di ba yung sinasabi ni Cayetano? Na sinasabi nila kahunghangan yung sa impeachment ibaba to 22 o ibaba kasi sinasabi ni Cayetano, 'di ba, na parang if we allow this 22 to be the quorum or the requirement to change the leadership of the Senate, ay malamang sa malamang gaganyanin nyo rin sa impeachment. O sabi nung iba, hindi totoo yan. Sabi pa ni Lacson, hindi totoo yan. Pero ngayon pa lang, pinalilipad na yung idea na yan. O, eto, papakita ko sa inyo. Nadagdagan pa ang bilang ng mga testigo na ihaharap ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara. At sa harap ng gridlock sa Senado, may bagong hirit ang House Prosecutors. Alamin sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Ang sinabi sa Constitution, 2/3 of all members of the Senate. It did not say 2/3 of the 24 members of the Senate. Kita niyong pagbaluktot ng logic no? Sabi, 2/3 of all the members of the Senate. Bakit? Hindi na po ba senador? Yung nakakulong? Senador pa rin sila eh. Diba? Sasabihin mo ngayon, of all the 24 senators, ito lantarang pagbaluktot para lang talaga ipilit nila. Imaginein mo, paano kung pinakulong lahat? Ilan yung makukulong sa kanila, ha? Lahat ng nasa majority, pakukulong. Pag hindi bumaligtad. Kung si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervin Luis Turao ang tatanungin, hindi na dapat 16 ang required number of votes para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sang-ayon dito sina San Juan Representative Bel Zamora na miyembro rin ng prosecution team at House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong. Ayon dito, isipin mo, no? Ang kakapal na mukha na itong mga to, no? Sila pa talaga yung nagsasabi. Sila yung mga di umano allegedly involved na sinasabi ng mga Marines pagdating sa mali-maleta. Binanggit yung mga pangalan nila. Tapos sila talaga yung magsasabing
We are doing this for accountability. Nakakahiya. Kay Luistro, hindi na dapat payagan pang makaboto si Senator Jinggoy Estrada. Well, under the Plunder Law and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, when the public officials are charged as such, they are suspended from becoming a member of the Senate. At kung hindi physically nadadalo si Senator Bato de la Rosa, ay hindi rin daw siya dapat payagang makaboto. Kung magkagayong 22 senators na lang, 15 na lang ang kailangang bumoto ng yes para mapatalsik si VP Sara. Pero bago yan, dapat daw munang maayos ng Senado ang kanilang problema at umaasa silang maitatalaga na ang bagong Senate President sa special session ng Senado sa Miyerkules. Umakyat naman na mula 25 sa mahigit 30 ang ipepresentang testigo ng prosekusyon. Marami raw sa kanilang mga ebidensya ay may kaugnayan sa confidential funds at unexplained wealth ng bise. We're considering mga hostile witness. Diba? There will be several or some hostile witnesses. So, nakalista na rin naman yan. Naisumiti na ng House Prosecution Panel ang kanilang pre-trial brief na naglalaman ng ebidensya at pangalan ng mga witnesses na kanilang ipipresenta sa oras ng trial. Inaasahan namang sa Huwebes, June 18, magaganap na ang pre-trial conference kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa agenda ay Sayamir Fuentes. Abante. Mag-follow sa aming mga Diba? Kita nyo mga kababayan, talagang pinaplano na nila. Pinapalutang na nila yung idea na pwedeng ibaba yung 2/3 ng Senator Judge na bilang para i-convict si VP Sara Duterte. So ibig sabihin, kung may pakulong pa nila yung iba, katulad nila Marcoleta, tulad nung iba pang, di ba, si Robin, ngayon, may lumalabas na. Naku po. Si Diskaya may binanggit daw na parang mga projects, ganyan-ganyan. Lumalabas ngayon na kesyo daw, may project din daw si Cayetano nung congressman pa siya. Imagine niyo to bigla out of nowhere, biglang lumabas na naman. Si Diskaya, meron daw biglang sinabi, anong deal niyo kay Diskaya? Para pangalanan ng mga Cayetano. Mantakin mo. Talagang isasagad nila yung yung kababuyan nila. Para lang talaga maikulong. Kasi syempre, kunwari, halimbawa lang, lumipat na si Villanueva. Ilan na lang yung maghihindi sa impeachment kung sakasakali. O sa pagkukonvict kay VP Sara Duterte. So, ang gagawin nila, bawasan natin. Lahat ipakulong na natin. Tapos, edi sana sinabi nyo na lang, wala na lang impeachment trial. Ano yun na lang? Patalsikin nyo na lang si VP Sara Duterte, i-declare nyo na lang. Sabihin nyo na lang, from now on, VP Sara Duterte is no longer acknowledged by the President as Vice President. Diba sabi naman ni Palsis yan, ang kailangan lang yung confirmation of the President and the House of Representatives. Diba sabi nga ni fake news sa peddler Palsis? Sabi niya, hindi, kailangan okay na yung presidente lang at saka yung House of Representatives. Ibig sabihin yan, legit yung pagiging Senate President ni Gatchalian. Kung ganun pala yung logic, i-declare nyo na lang na hindi na Vice President si VP Sara Duterte para hindi tayo naglolokohan. Naglolokohan pa tayo, impeachment trial pa tayo i-declare nyo na rin naman. Ang gago talaga ito mga nasa gobyerno natin Sinamahan mo pa nitong Palsis na to. Yung tagapagpaliwanag nila. Alam nyo, gawin nyo na lang din spokesperson niya, parang si Auntie Claire. Pareho sila ng katsipan Ito. Sandali, ipapakita ko lang sa inyo. Ito, ang ganda nito interview na ito. Of course, Mayor, he has spoken about corruption, especially the flood control corruption.
no, in many of these local government units, which also includes our national officials in the Senate and in the House. And you have been a champion of anti-corruption campaign. And you were even part of the ICI. What do you think? Who should be in jail right now? Who are not yet in jail? Gusto mo malaman yung totoo? Gusto ko malaman lang totoo. And let me be very direct, ano? Siguro maraming nagalit sa akin dito, ano? Sige. Pero kung siguro kung tatanungin mo ako sa, I would say, siguro sa mga House of Representatives, napakarami niyan. Hindi lang po isa. Hindi lang dalawa. We're talking about majority. Kasi naging kalakaran yan eh. Yung mga parking fee, naging kalakaran na yan. Kumbaga, sistema na yan. It's a systemic problem and it's actually a way of life na sa House of Representatives. So, siguro mga 90% sa kanila. 90%? So, Hindi! Yan ang dapat paniwalaan according to Palsis. According to Palsis, wag na natin tawaging attorney suspended na eh. According to Palsis, yung mga House of Representatives ang dapat paniwalaan ang mag-confirm ng Senate President. Magalong, sana kausapin mo yung brad mong si Lacson. Magkaibigan kayo, di ba? Kausapin mo. Mantakin mo, ikaw, alam mo na 90% ng mga congressman corrupt. Wala man lang siyang gustong ipatawag nun dahil sa lintik na courtesy niya. Remember naging ICI ito. Kaya nga siguro nag-quit ito dahil nung nalaman niya na ganun kadami mga congressman, 90% is corrupt. Ilan po si are corrupt. O bahala na kayo kung ano is or are. Basta, alam niyo na yun. Na pinapangalanan, allegedly, who was the bagman. Banggitin mo na rin si Speaker Romualdez, former. Ayaw mong banggitin. Bakit? Hindi lang si Saldico. Takot ka kay Romualdez kung sino ka mang anchor ka? O baka naman meron siyang stocks dyan sa korporasyon nyo. Hindi ko alam Ako nagtatanong lang. Buti pa to si Magalong. Banggitin mo na rin. Ba't tayo mong banggitin si Romualdez? Tingnan mo yung sagot ng anchor Galing na po yun sa inyo. Baka malalagot ka ba? Malalagot ka? Magagalit sa'yo? Hindi, huwag yun yung anchor. Nag-interview lang naman. Kayo talaga sama na. Hindi, ako baka sabihin nyo sa akin ang gagaling. Hindi, binabasa ko lang yung mga sinasabi ng mga nanunood. Meron akong telepathic intuition. Naiisip ko yung mga manunood dito ko ano sasabihin. Yan ang nasasabihin nila bakit yung anchor na yan? Di binabanggit si Romualdez. Ano ko lang yun. Nabasa ko lang yung iniisip nyo. So there's much more than that. Pero why hasn't Zaldico been caught? And why isn't the former Speaker, Martin Romualdez, also still roaming free? Yan ang tanong na mabigat. Bakit hanggang ngayon di pa sila nakukulong? Ang nakukulong, si Chavit Singson, cyber libel. Yung mga vlogger, cyber libel, nawawaran, si Jason Sam. Yung mga nagbubulgar ng korupsyon, sila cyber libel. Yung mga lumalabang politiko, tidatanggal sa Congress. Si pangalan nun, si Buhaya. Si Meow Meow. Diba yung nagsabi niya, sa House of Crocs, siya pa natanggal. Si Libiste, inaaway palagi. Diba? Yung si abogadong Palasigaw, lagi ding nakademanda rin ngayon yan. Kung sino pa talaga yung nagbubulgar ng korupsyon, sila pa talaga yung pero yung si Saldico tsaka si Romualdez, malayang malaya.
Nakakakuya-kuy pa sa ibang bansa. Si Romualdez, di pa makalis, pero nandito lang yan. Baka pa golf-golf lang yun. Nag-golf-golf lang siguro yun. Anong ginagawa kaya ni Romualdez ngayon? Kasi tinanong natin yan. Kanina ba natin tinanong yan? Kay Libiste, tinanong natin. Hindi daw pumapasok yan eh. Di ba? Ang lupit talaga. No? Papakita ko sa inyo, ha? Ang lupit nitong photo na ito eh. Kasi sabi ko, ano ba? Tama. Ay, wait. Ito. Tingnan ninyo, ha? Eto. Hakbang na naman ng pagpapakulong. Ayan, di ba? Talagang hindi nila tatantanan eh. Hanggang hindi ka lumipat or maalis, matanggal, makulong at mabawas ka doon sa denominator para yung 2/3 ng conviction ni BP Sara Duterte ay bumaba. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, wag nyo nang pahirapan mga sarili ninyo. I-declare nyo na lang na guilty si BP Sara Duterte. Nahiya pa kayo eh. Hindi, totoo, nahiya pa kayo. O baka sabihin nyo iba, ba't gusto ma-declare? Hindi. Ano po yun? Sarcastic po yun. Sarcasm ang tawag doon. Baka mamaya ma-misinterpret tayo ng iba dyan. Ba't mo gusto makulong si BP Sara Duterte? Sarcasm po yun. Hindi kasi pambihira di ba? Inuunti-unti pa nila eh. Ano nyo na lang. Ganito na lang gawin ninyo. Wag na tayo mag-eleksyon sa 2028. Wag na tayo mag-eleksyon. Kayo na lang mamuno. Forever. Hanggang lahat ng mga Pilipino mahihirap na. Hindi, ngayon alam mo, marami akong nakakasama mga businessman. Marami nagsasabi sa akin, bagsak daw talaga ang negosyo. Especially sa entertainment side. Kasi alam mo, alam nyo naman siguro, ang tagal ko na sa entertainment eh. Ramdam na ramdam po namin yan. Pag ang bansa dumadaan sa krisis, kasi ilang beses na dumaan sa krisis ang bansa natin eh. Ang unang-unang tinatamaan yan, yung mga entertainment venue. Yung mga bars, mga ganyan. Bakit? Kasi siyempre, kesa na naghihirap ka, kesa ka na pumunta doon, yun na yung mga babawasan mo, di ba? Yung pagpunta sa mga bars, ganyan. Ngayon talagang bumababa. Bumababa ang pagdating sa mga negosyo. Ngayon, sabi ko nga noong una, parang understandable entertainment mababawasan. Di ba? Pero ngayon, hindi lang entertainment ang nababawasan. Kahit yung mga nakakausap ko may-ari ng mga restaurant na kahit sila ramdam nila. Nararamdaman nila yung pagbaba ng sales nila. Alam mo kung anong tumataas ngayon? Alam mo kung ano? Ay, hindi nyo alam. Ang tumataas ngayon yung mga nagti-TikTok ng ganon. Yan na lang tumataas ngayon eh. Tumataas ang bilang na gumagawa niyan. Hayop yan. Para kakairita. Lahat na lang. Pwede ba sa TikTok kung hindi naman maganda at hindi pogi, wag nang gumawa niyan. Hindi kasi bagay eh. Wag ganun banat bay. Hindi kasi pag maganda ang gumagawa, cute tingnan. Pero pag yung pangit ka na nga, gagawa ka pa ng ganyan, parang ako. Di ba nakakairita? Nasisira yung imahe nung sayaw eh. Joke lang. O, tuloy natin. Ay, nako. Kasi na ba tayo? Ayop. Wala na pala. Hindi. Ito. Pag-usapan natin to. Tingnan mo, ang ganda nitong news na to. Unti-unti na umanong lumalabo ang ambisyong maging mambabatas ni Attorney Jesus Falsis. Gusto pala maging mambabatas ni Falsis. Pweh! Nadadagdagan na naman ng bayot dyan sa kamera. Pweh! Ang tinaguriang umanong fake news peddler ng mga netizen makaraang itong suspindihin ng 1 taon ng Korte Suprema dahil sa simple misconduct. Kaugnay pa rin ang kanyang mga mapanirang pahayag sa social media. Vin Pascua sa balita.
Sinuspinde ng Korte Suprema ng 1 taon si Attorney Jesus Ricardo Falsis III matapos itong mapatunayang nagkasala ng simple misconduct. Ito'y kaugnay ng mga bastos at mapanirang salitang ginamit ng abogado sa isang social media post. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Joseph Y. Lopez, pinatawan ng 2nd Division ng SC si Attorney Francis na guilty sa simple misconduct at Alam mo kasi, Palsis, wag mong dadalhin yung pagiging bayot mo sa sa abogasya. Alam mo kasi ganito baka sabihin ng iba galit ako sa bayot. Hindi ako galit sa bayot, dami kong kaibigang bayot lalo na sa larangan na entertainment, dami kong kaibigang bayot Totoo, walang masama sa pagiging bayot. Kaya lang kasi, marami dyan, bading Merong guding. Yung taong, alam mo yun, yung wala akong problema doon sa bayot ka pero maayos ka yung hindi ka baklang kanal, sabi nga ni Jack. 'Di ba? May mga ganun yung baklang kanal. Okay lang yun Yung nagtatrabaho ka na yung para kang yung isa kang ordinaryong normal na citizen, nagkataon lang bakla ka. Walang problema doon Okay yun. Tanggap natin yan di ba? I mean, hindi ko sinasabing hindi yung kasalanan, pero sa akin lang, tanggap natin yan. Wala tayong magagawa Kung yan ang kanyang ginusto na gender. Although, ako, naniniwala pa rin ako na God created man and woman. Walang man and feeling woman. Walang ganun, di ba? Ako naniniwala ako doon. But we have to accept them. We have to love them. Ang nakakainis, yung ugaling bayot. I mean, halimbawa, di ba? Si Lacson, sabi niya hindi siya bayot. Pero yung ugali niya, ugaling bayot. Yun yung nakakabwisit. Yung mag-iintriga, mag-chichismis, magmamarites. Di ba? Ugaling bayot. Yun yung nakakabwisit. Nakakainis. Walang problema yung dami-dami matitinong bayot dyan Marami. Ito si Falsis kasi, dinadala niya yung pagiging bayot niya. Sa profesyon niya, anong gagawin niya? Gagawa siya ng chismis, yung style niya ng pagdedebate, nakakadiri, yung gumiirap-irap ng... I mean, okay lang marami naman bayot dyan na mapagpanggap pumunta ka sa... Buti ako nang banggitin yung gym na 24 hours na bukas. Doon pa lang, ang dami ng bayot Matino naman Ibig sabihin, okay lang. Hindi naman yung loud. May loud din. Sarap sampalin. May mga loud. Meron yung mga nakatingin lang sa mga bakat na titi na mga lalaki. I mean, nakakabwisit yung ganun. Kasi nakakatawag doon. Yung parang nai-invade yung privacy mo. May ganun. Pero meron namang matitino. Maayos. Di ba? I mean, eto kasing si Falsis, dinadala niya yung pagiging ganyan niya sa profession niya. Mag-iimbento ng mga marites, yung mukha niya, yung amok pag nagko-comment yung different sa kanyang opinion. Ayan, yung banat niya dito kay Chris Aquino. I mean, abogado ka Remember, eto okay lang yan. Kung siguro vlogger ka, okay yan. Magpakabayot ka, walang problema dyan. Iba kasi po pagka lawyer ka, you are an officer of the court. Kaya nga kailangan meron kang certain pakikitungo sa tao. Meron kang professionalism na dating. Kasi you are officer of the court. Ordinary, walang problema. Labas mo lahat ng katsipan mo. Pero officer ka ng court Tapos ganyan ang asal mo. Di ba? Paano pa pag naging congressman yan? Sinuspinde rin siya sa pagsasanay ng batas bilang abogado. Nagugat ang kaso mula sa Twitter post na ginawa ng abogado nang depensahan niya ang kanyang kapatid
batid kontra sa akusasyong may kinalaman sa reklamong qualified theft na isinampa ni dating presidential daughter Chris Aquino. Ang nasabing post ay bahagi ng naging pahayag ni Atty. Falsis na nakasaad sa desisyon ng Korte Suprema. Una nang iginit ni Atty. Falsis na ang abogado ay may karapatan sa freedom of speech and expression. Gayunman, tinatigan ng Korte Suprema ang desisyon. Lakas naman ng tugtog ninyo, Net 25. Baka maano tayo dyan, ha? Yun na nga natin tuloy. Lakas ng music nila. Hindi, alam mo, yun lang naman sa akin. Umayos ka bilang abogado kasi ang inargue niya dito, may freedom of speech pa rin naman kami. Tama ka naman. Hindi ka naman tinanggalan, hindi ka naman kinulong eh. You have a freedom of speech bilang isang Pilipino, so hindi ka makukulong dyan sinasabi mo. Tama ka. Pero it doesn't mean hindi ka matatanggal sa pagiging abogado. Eh kasi ganun din po pag public official ka naman. 'Di ba? O maaari kang magmura, gumawa ng kakaiba sa normal na gawain ng isang professional na public servant. Oo, kalayaan mo yun. Pero since may standard doon sa particular na pinasukan mong circle o yung pagiging public servant, pwede kang tanggalin doon. Kaya dito sablay na sablay. Mahina talaga yung utak nito eh. Although marami nagsasabi, kaya ganyan niya kasi bayaran daw. Hindi ako naniniwala. Mas naniniwala pa ako na bobo siya. Mahina ang utak. Mahina kasi logic niya eh. Alam mo, iba yung magaling ka mag-English, iba yung magaling ka sa mga words dahil nakapag-aral ka ng abogasya, di ba? May jargon ka na magagaling ka ng mga law terms, di ba? Yung mga ganun, okay yun eh. Maraming magagaling na ganun. Pero yung logic, mahina ka. Kaya, hindi to, walang biro maraming abogado na trial lawyer, talunan. Magaling sila sa salita, mabulaklak sila sa salita, pero mahina kasi yung logic kaya natatalo eh. Oh, parang ganyan si Falsis. Magaling siguro siya magsalita, bolero siya, entertaining siya kasi alam mo naman minsan ng bayot, may pagka-entertaining yan eh, di ba? Mabulaklak yung kanyang mga sinasabing mga legal words. Pero yung logic niya mahina talaga. Pag pinanonood ko yun, natatawa nga ako dyan. Sabi ko, paano naging abogado ito? Hindi totoo, walang biro. Paano naging abogado? Although sabi naman din ng tatay ko na meron din talagang abogadong bobo. Natsambahan yung bar exam. Oo. Pero meron talagang abogadong bobo. Marami. Marami niyan. Pero ganun talaga eh. Wala tayong magagawa. Kaya, mga kababayan, lagi nyo lang tatandaan, maging mapanuri tayo sa ating pinakikinggan. Including me. I keep on saying that. Maging mapanuri tayo sa lahat ng bagay. Kahit ako. Kung sa tingin ninyo may mali akong sinasabi, edi aralin ninyo. Aralin ninyo yung tama, tignan ninyo kung sa tingin nyo yung tama, ikumpara ninyo yung aking sinasabi sa sinasabi ng mga impartial lawyer o yung mga abogadong walang political color, ikumpara ninyo yung sinasabi ko. O yun lang sa akin mga kababayan, dapat maging mapanuri tayo. Hindi porket pareho natin ng kulay o pareho natin ng paniniwala in some areas, paniniwalaan kaagad natin. Kasi tao din yan eh. Pwedeng magkamali yan. Kaya dapat maging mapanuri tayo. Manood tayo ng kung ano-anong mga paliwanag para mas maintindihan natin, di ba? Tapos we come up with our own conclusion. And akin, sabi ko nga sa inyo, mag-research din kayo. Swerte nga ng panahon ngayon eh. I mean, we are fortunate, sabi nga. We can use AI to research. Pero don't believe everything na sabihin ng ChatGPT ha. Minsan nagkakamali yan. Kaya i-compare nyo yan sa Gemini, sa ibang AI. Kasi minsan nagkakamali din sila. So titingnan nyo yan. Kaya dapat maging mapanuri tayo sa lahat ng bagay. Huwag lang tayong basta-basta maniniwala. Oh, sabi ni si Cuenco versus
Ano yung, nakalimutan ko na. Itong, ang quorum. Ito, dapat, tama yung ginawa namin. Huwag lang kayo basta maniwala. Panuorin nyo lahat ng abogado nagpapaliwanag niyan. Especially yung mga hindi involved sa political color. Panuorin nyo. Tingnan ninyo kung tama po ba o hindi. Okay? So maraming salamat po. Sana po mag-subscribe kayong patuloy at i-share nyo naman po itong video para mas kumalat pa po. Ha? Please. Maraming salamat. God bless everyone. Kita-kita ulit tayo bukas na video. The next performance will start momentarily.